Isa sa angkan ng mga Nepomuceno na kilalang pamilya sa Angeles City sa larangan ng pagnenegosyo at politika. Pangalawa sa tatlong anak ni dating Pampanga Vice Governor at City Councilor Robin Nepomuceno at kasalukuyang Barangay Kutku Chairman Cecil Nepomuceno. Nagtapos sa kursong Political Science sa Ateneo de Manila University bilang pre-law course nito. Naisakatuparan naman niya ang kanyang pangarap na maging abogado nang makapasa sa bar exam matapos gumraduate sa Ateneo Law School noong 2006. Nagtrabaho sa iba't ibang law offices sa Maynila at ngayon sa De Guzman, Nepomuceno and Jimenez Law Office. Election 2010 nang nangandidato siya bilang councilor sa siyudad ng Angeles. Pinalad naman siya at nailuklok sa panglimang pwesto sa konseho ng siyudad. At sa darating na May 2013 midterm elections, muli siyang sasabak sa politika para sa kanyang ikalawang termino bilang konsehal. Siya si Attorney Brian Matthew Nepomuceno. Para kay Brian, hindi niya inasahan na pumasok sa mundo ng politika. Dahil sa kanyang paglaki, nakita niya na halos mawalan na ng oras ang kanyang ama sa pamilya upang tuparin ang kanyang tungkulin at magbigay serbisyo sa mga tao. Pumasok sa isipan ni Brian ang hangarin na makapagsilbi sa bayan nang maging legal consultant ito ng Liga ng mga Barangay sa Angeles City. Sa gabay ng kanyang asawa, magulang at mga kapatid, napagdesisyonan ni Brian na sundan ang yapak ng kanyang ama sa politika. Sa mahigit 2 taon nitong paninilbihan sa syudad, marami na itong natulungan na Angelenyo sa pamimigay niya ng free legal aids, lalo na sa mga mahihirap. Sa kasalukuyan, si Brian ang chairperson sa Committee on Laws ng Sangguniang Panglungsod ng Angeles City. Marami man ang nabago sa kanyang buhay mula nang maluklok sa konseho noong 2010, pinili niyang ipagpatuloy ang pagbibigay serbisyo sa kanyang mga kababayan bilang kandidato ngayong 2013. Ngunit marami ang nagulat nang lumabas ang mga balita ng pagkikipagsanib puwersa ni Brian sa kalabang pamilya ng mga Nepomuceno sa politika, ang mga Lazatin. Kabilang si Brian sa council slate ni Congressman Carmelo Lazatin na tatakbo naman bilang alkalde ng lungsod. 2001 at 2004 nang makalaban ni Lazatin ang ama ni Brian na si Robin Nepomuceno sa pagka-alkalde sa Angeles City. Kaya naman marami ang nagtatanong kung paano at bakit naganap ang kontrobersyal na pagsasama. Bukod dito, marami rin ang nag-iisip na maaaring muling mamayani ang masasabi nating political dynasty ng mga Nepomuceno sa pagtakbo muli ng kanyang tiyuhin na si dating Mayor Francis Blueboy Nepomuceno bilang 1st District Representative of Pampanga. Ang mga isyong yan at marami pang iba, pati na ang kanyang mga plano sa darating na eleksyon, ang bibigyang linaw ni Attorney Brian Matthew Nepomuceno sa kandidato. Mga kaibigan, let us please welcome Honorable City Councilor and Attorney Brian Matthew Nepomuceno. Ay, magandang hapon natin. Magandang hapon din sa lahat ng mga nanonood ng inyong programa, Kandidato. Welcome sa Kandidato, and siguro umpisa na po natin. Nakita po natin kanina sa video na with the span of 2 years, marami na po kayong nagawa, natulungan, and right now, isa po kayo sa 17 tatakbo ulit sa pagkakonsehal ng Angeles City. Nabanggit niyo po sa initial interview namin na ang gusto niyong mangyari is marami pa kayong sanang matutunan sa konseho. Di gaya ng iba na tumatalon agad sa pagka-mayor from a lower position din tataas sila. So yun, isa sa ikinabigla ng marami ngayon is yung pakikitiket niyo or pakikipag-line up kay Congressman or dating Mayor Lazatin. So ano yung mga factors na decision niyo po ngayon? No. Kasi Adrian, nung simula, hindi naman talaga yan yung plano. Sa kaalaman nga ng iba, dito sa syudad namin, yung kasaysayan niya sa politika dito, no? Matagal na daw magkatunggali ang mga pamilyang Nepomuceno at saka mga pamilyang Lazatin. No? Panahon pa po nung aming mga ninuno, no? Nung sa lolo ko at saka sa tatay ni Congressman Lazatin, no? Sabi magkatunggali nito mga to. Yung totoo niyan, no? Yung pagsasama namin ng dalawang pamilya or pakiki-line up ko kay Congressman Lazatin na tumatakbo ngayon mayor, wala naman to talaga sa usapan nung simula. Kasi nung una, si Congressman Lazatin
sabi nga po niya, no, natatakbo siya muli bilang congressman at tatapusin niya yung 3 termino niya bilang congressman sa unang distrito ng Pampanga. Ngunit sa dahilanan na sinabi niya na sa tingin niya kailangan siyang bumalik muli bilang alkalde ng siyudad ng Angeles, no, nagdeklara siya na tatakbo siya ng alkalde sa Angeles. At nung nagdeklara naman siya, nagpalabas kagad siya ng salita sa mga kaibigan natin sa media, sa mga kaibigan natin sa politika, na siya gusto niyang makakatambalan, no, kung makakampi si Attorney Nepomuceno daw, dahil naniniwala siya na ako daw ay isang asset, no, para sa siyudad ng Angeles at makakatulong sa gusto niyang gawin sa siyudad. No, ako naman, bago po siya nagdeklara, no, wala talaga naman ako intention na umakyat sa mas mataas na posisyon, no, bilang vice alkalde o congressman man. Talagang yung nasa plano ko ay mag-re-elect lang ako, tatakbo ako muli ng konsyal ng syudad. Katulad na sinabi mo, sa tingin ko kasi marami pa akong kailangan gawin bilang isang konsyal, no, at tatapusin ko yung mga gusto kong tapusin ng mga programa bilang konsyal bago ko iisipin yung pag-angat ng posisyon. Ngayon, no, nung lumabas nga na iniimbitahan ako ni Congressman Lasetin sa lineup niya, no, talagang pinag-isipan ko muna ng mabuti, no. Kami po sa pagganyan sa mga desisyon na malalaki at saka importante ganyan, no, kinukonsulta ko naman po yung ating mga leaders, no, political advisors, mga pamilya, no, mga kaibigan, no, kung ano ang tingin nila dun sa pagsanib puwersa ng dalawang pamilya Nepomuceno at saka pamilya Lasetin. At nung nakita naman namin, kasi nung pagkakataon din na yun, no, kung tatakbo man ang konsyal nun at walang ibang tatakbo mayor, malaki yung posibilidad na nag-independent po ako ng konsyal. Kasi po, no, yung kasalukuyan administrasyon, ako po yung minority, no, yung opposition po, no. At hindi naman po tayo, wala naman pong ibang partido pa na pwede tayong, kung saan tayo pwede sumali, no, dahil hindi naman po tayo ginayaya ng kasalukuyang administrasyon. No, ngayon naman po, nung binigyan po namin ng pagkakataon na magkita po kami ni Congressman Lasetin at nag-usap po kami. At pagkatapos ng pag-uusap namin na yun, nakita ko na yung kanyang nais gawin dito sa siyudad ng Angeles, no? Nakita niya yung mga problema dito, no? Lalong-lalo na yung dun sa malaking issue na nahihirapan daw yung mga negosyante sa kasalukuyang administrasyon at gusto niyang baguhin ito, no? Ako naman po, no, naniniwala naman din ako dun sa na yung pag-unlad ng isang syudad, isang bayan, no, malaking bahagi dyan ang partisipasyon ng pribadong sektor, lalong-lalo na yung mga negosyante, no, dahil yan po yung magdadala ng mga trabaho sa syudad at magdadala ng iba pang magyayaya ng ibang investors at pag natuwa yan, mag-expand yung mga kanilang negosyo, no. So, naniniwala ako doon sa sinabi niya, no. Pangalawa, nung pinag-usapan namin, sabi namin, no, na kahit na yung matagal ng paniniwala ng tao, no, talagang magkatunggali kami, no. Nung nakita namin na kung kailangan pagsama yung pwersa ng pamilyang Nepomuceno at saka ng mga pamilyang Lasetin para magpadala ng pagbabago sa syudad, no, gawin natin, no. Sabi nga nila, siguro may dalawang pamilya ng mga nanunungkulan, na matagal na nanunungkulan, no, at may dahilan kung bakit nagtagal yung mga pamilya niya, no. Dahil siguro may ginagawa silang tama sa syudad o sa kanilang distrito kaya nakakapagpatuloy ng serbisyo. At kung yung dalawang pamilya na yan, no, nagsanib ng puwersa, kung dati ay magkatunggali, no, siguro may nakikita silang napaka-importante at malaking pangangailangan na kailangan talaga magsama sila para magdala ng pagbabago, no. Kumbaga, may nakikita silang mali na pwede nilang isang tabi yung dati nilang tunggalian
para magsama, para maalis itong mali na to. So, ganun po. At yung nangyari po, no, yung totoo niyan, ang partido po namin sa aming pamilya, no, yung kasama na po dyan yung aking uncle, aking tito, no, si Blue Boy na Pamasian. Talagang ano po kami, NPC, no, Nationalist People's Coalition. Doon pa rin po yung aming partido. Pero ngayon po, nung sumali po ako kay Congressman Lasatin, parang yung talaga pong kasunduan namin, para po akong guest candidate kay Congressman Lasatin. So, yun yung kwento niyan, yung background niyan, no, yung pagsanib ng puwersa at pagsanib ko po kay Congressman Lasatin. It's good to know that this merge has a very significant phase pagdating sa politika dito sa syudad. That would mean na parang may bagong mukha ng politika. Pero we're just wondering because na-consult mo naman yung family, yung political advisor. Any ano naman, kumaga, wala bang tumutol na... Wala bang kumontra? Siyempre may konting, nung sa simula, may konting apprehension dahil nga sa kasaysayan ng mga pamilya namin. No? Yung totoo niyan, palagi ko sinasabi sa mga tao. No? Nung unang pagkakataon na binisita ko si Congressman Lasatin sa bahay niya, may parang, may konting kaba ako, no? Dahil parang yung pakiramdam ba, no? Yung dating isang lugar na hindi mo pinupuntahan, na alam mo nandun yung katunggali mo, ay pupuntahan mo. At ngayon ay sasalubungin ka nila ng mainit na palakpakan. Parang iba yung pakiramdam, no? May halo ng konting kaba, pero may halo rin naman ng kaligayahan dahil yung mga dati mo ang katunggali na dati ay pinabatikos yung mga kamag-anak mo, yung mga pamilya mo, no? Ngayon ay palakpakan nung pagdating mo dun sa kanilang baluarte, kumbaga. No? So, pero dun sa kung may kumontra, no? Wala naman. Pero sabi lang nila, no? Yun nga, pag-usapan natin, pag-aralan natin mabuti, tingnan natin yan. No? Siyempre, may konting pagsusuri din kung ano yung mga magiging implikasyon niyan, no? Sa politika, sa pamilya namin. No? Parang marami kasi maapektuhan, kaya marami rin akong kinonsulta. Pero yung sa katapusan, no, yung pagkatapos namin nakausap lang ng mga taong to, sabi nila, no, kumbaga tuloy natin. Pero siyempre may hint of caution pa rin. Dahil, kumbaga, slowly but surely, siguro makikita natin kung paano yung ating samahan sa kanila. Napag-actual lang nakaupo sa posisyon. Doon makikita natin. So, yun yung next phase, no? Kung pala rin kami pareho ni Congressman Lasatin, no, makikita natin, magigiba na yung dynamics kasi hindi na tayo nangangampanya nun. Kung hindi nagsiservisyo na tayo. No? Paano makikita natin nun? Kung paano, kung may mga konting pag-iiba sa pananaw sa mga ibang issues, kung paano mariresolve yung issue, at paano yung pagtatrabaho, pagsama sa trabaho, kumbaga. So, pero naalala ko lang kasi nabanggit mo kanina, you have joined the party of Congressman Lasatin kasi there was no any invitation from the current administration. Ito hypothetical lang siguro, Councilor. What if inimbitahan ka naman ni Mayor Ed Pamintuan na sumama sa... Siguro ganun din, no? Kung ano yung prosesong ginawa namin nung inimbitahan po tayo ni Congressman Lasatin, ganun din yung gagawin natin. No? Susuriin namin kung ano ba yung mga kanyang plataforma at kung meron po akong mga katanungan sa kanya sa mga kanyang proyekto sa kasalukuyang administrasyon. No? Depende po kung ano po yung magiging posisyon niya at saka mga sagot niya. No? Kung yung mga posisyon niya, no, ay salungat sa posisyon ko at sa paniwala ko, o meron akong kaalaman na kumbaga salungat sa aking paniniwala, no, hindi pa rin ako makikisali sa kanya. No? Pero ngayon po, kung mapakita naman po niya, no, na maganda yung layunin niya dito sa siyudad na Angeles, makita ko yung kanyang vision at saka yung kanyang kumbaga pagmamahal sa siyudad at yung mga kanyang magagandang proyekto, no? Wala naman dahilan kung bakit di naman ako sumali sa kanya. Ngunit kailangan din namin pag-aralan yung mga ganyan dahil nga sa politika kasi kumbaga yung sugat medyo hindi pa masyadong magaling mula nung nakaraang eleksyon dahil nga po nakalaban niya ng huling eleksyon sa pagka-alkalde yung aking uncle na si Blue Boy na Pamasian. So, pero nung una pinag-usapan namin din yun kung
dumating yung pagkakataon na yun. At siguro yung proseso ganun din. Yung paano po yung naging proseso namin nung inimbitahan po kami ni Congressman Nasa. Siguro dapat maintindihan ng ating mga taga-subaybay pagdating sa politika. Pwede natin isantabi yung personal na nararamdaman kung makakagaling ito sa taong bayan. Dapat unang-una yun ang dapat maisip nila. Huwag yung pagka, oy, ba't ito sumama sa kalaong, baling din ganyan. So they have to think na maaaring may dahilan ito na mabigat, hindi man personal sa taong bayan. No? Yun. Tama yan, no? Kasi ako naniniwala ako. No? Ibang klaseng minority ako or opposition. Right. Hindi ako opposition for the sake of opposition. May kita naman, saka masasabi naman po, tingin ko, no? masasabi naman po na mga kasama sa sanggunian na sa nakaraan na 2 taon, no? Pag may magandang proyekto yung kasalukuyang administrasyon, hindi naman tayo nagiging hadlang no, dun sa proyektong yun, lalo na kung maganda yung proyekto na yun. No? Sa katotohanan, isa pa tayo sa mga nangunguna na sumusuporta sa mga proyektong yan. No? At gano'n po tayo, no? Yung ating number 1 na concern dyan, yung kapakanan ng mga tao sa syudad ng Angeles. No? Yes. At hindi tayo nagiging kumbaga bengatibo, no? Sa mga naging katunggali sa politika, no? Dahil para sa akin, no, yung panahon na eleksyon kasama yan sa magkakalaban kayo, no? Pero pag upo nyo, trabaho na, yung dapat yung inyong iniisip, yung inyong focus talaga kung ano yung makakatulong sa mga tao, no? Pero hindi ibig sabihin na pag may maling ginagawa sila, no, na wala naman tayong gagawin. Pero yung sa akin po, naniniwala rin ako, no, pag merong mga usap-usapan, no, pangit din po yung kagad-kagad natin hinuhusgahan yung isang tao. Mas naniniwala ako na kailangan investigahan yan at tingnan yung mga datos at yung mga ebidensya laban sa mga reklamo at yung mga kumbaga datos sa isa namang proyekto para makasigurado tayo na nasa batas yan at tama po yung mga proyektong yan. So yun po yung mas aking binibigyan ng panahon. Hindi yung basta't opposition for the sake of opposition. Lahat talagang kinokontrahan. Well, napaka-interesting ng discussion natin ng attorney. So, I think we would have to pause for a short break. Balik po tayo. Huwag po kayo naalis. Elegant gowns with stylish designs bring out the glamour and beauty in anyone who wears them. Gowns for every occasions designed by Glenn Dizon Canlas. Glenn Dizon Canlas shop is located at number 28 Parian, Mexico, Pampanga.